Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-alala nitong sa Elmesha kay Rimuru kung paano ito nagbibigay ng sense of security sa kanila dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So naalala nga nitong sa Elmesha itong si Rimuru, napatanong na lang siya sa may sarili niya dito kung ito daw ba ay isang dying flashback kasi ngayon nga ay hinahabol siya nitong si Milim at konti na lang ay maabutan na siya nito kaya parang nagfa-flashback na sa kanya ang lahat ng mga nangyayari. Medyo nag-iiba na rin kasi ang pag-iisip niya at ngayon nga ay sumisigaw itong si Leon at itong si Sylvia na wag daw susuko itong sa Elmesha. Hindi talaga siya pwede mag-give up kasi the moment na mag-give up siya ay at the very same second ay patay itong sa Elmesha. Desperado ngayon itong sila Leon Cromwell dito. Talagang sinusubukan na nila na i-exceed ang kanilang mga limit para makahabol nga kay Milim sa ginagawa nitong paghabol kay Elmesha pero hindi siya makahabol sa kanila. Currently, constantly pa rin talaga na bumibilis ang speed nitong si Milim. Pero ang problema kahit na magawa nga ni Leon na makahabol dito wala pa rin naman siya magagawa. Parehas lang silang mamamatay nitong sa Elmesha kasi itong si Milim nga ang daughter ng Creator God, the Dragon Princess. Si Milim daw kino-consider na Lord na maraming mga legends. Nag-iba lang daw ang tingin kay Milim ng mga nakakakilala sa kanya kasi kapag katabi ni Milim si Rimuru parang isang ordinary little girl lang itong si Milim. Hindi halata sa kanya na siya ay isang natural disaster at ngayon nga na inia-approach niya itong sa Elmesha as an ultra high density energy at the moment na abutan siya nitong si Milim talagang pulverized ang katawan nitong sa Elmesha. Napasabi na lang itong sa Elmesha dito na wag daw sana isipin itong si Leon Cromwell na kasalanan niya ito. Parang namamaalam na dito itong sa Elmesha at itong si Leon naman kahit na mukhang cool pa rin ang appearance niya naiyak siya dahil sa kanyang helplessness. Wala nang time kaya ngayon pumikit na lang itong si Elmesha pero at that moment bigla siyang merong narinig na sound. Akala ni Elmesha nung una illusion lang ito at ngayon naghihintay na nga lang ng impact itong sa Elmesha habang nakapikit ang kanyang mga mata pero walang dumadating na impact at dahil doon dahan-dahan na ini-open nitong sa Elmesha ang kanyang mga mata dito at nung ginawa niya yon nagulat itong sa Elmesha kasi ngayon meron ditong mini dragon na 1 meter lamang ang total length ng body at nung narinig nitong si Milim ang boses nitong mini dragon na ito instantly na tumigil itong si Milim sa may pag-charge niya at dahil doon nailigtas itong sa Elmesha tapos lumipad itong mini dragon na ito papunta sa mga kamay nitong sa Elmesha. Itong mini dragon pala na ito itong si Gaia at dala siya ng isang babae na pumunta rin dito. Itong babae na ito nakikita ni Leon Cromwell sa group nitong sila Rimuru at kilalang kilala ito nitong si Leon Cromwell. Ito ay walang iba kung hindi itong si Chloe. Siya ngayon na may kapit ng fate ng kanilang mundo at sabi nitong si Chloe kay Milim siya daw ngayon ang kanyang opponent. Ipinaubayan nitong si Chloe itong si Gaia kay Elmesha at ginawa niya sila ng barrier at dahil doon nakatakas nga itong si Elmesha sa pagkapahamak niya. Immediately after that nagsimula ang laban nitong sila Chloe at Milim. Pinuntahan naman agad nitong si Leon itong sa Elmesha at sabi nitong si Leon mabuti na lang daw at ligtas na ito ngayon. Napasabi naman itong sa Elmesha na oo nga daw. Then sabi ni Leon dahil daw ito sa may incredibly beautiful na si Chloe kaya maging grateful daw itong sa Elmesha dito. Pero ngayon nagtataka sila kung bakit nandito nga itong si Gaia at paano rin napunta itong si Chloe dito. Itong sila Chloe at Gaia daw talaga nasa may control room sa may loob ng labyrinth ng Tempest kasi ito daw ang safest place in the world. Meron daw kasi sa tabi nito na shelter for pregnant people na katulad na lang nitong sila Mamiji at Albis. Kasama na rin nila sa may shelter na ito ang mga bata. Nandun rin talaga itong si Chloe. Kasama niya sila Kenya at ang iba pa. Naglalaro lang sila ng mga board games para mawala ang kanilang mga anxiety at actually nagpapahinga doon itong si Chloe para ma-recover ang kanyang physical strength dahil nga sa kanya naging previous battle laban kay Michael. Sa kanyang pagsagip kay Rimuru nung unang ginamit nitong si Michael ang kanyang time stop dito. Nagpapahinga itong si Chloe para makalaban uli siya in case of an emergency pero bigla sila nakatanggap ng report na nag-unleash daw itong si Vega ng isang evil dragon beast na papunta daw dito ngayon sa kanilang shelter. Kaya itong si Hakuro na guardian at bodyguard nitong mga bata na ito i-dispatch para i-intercept itong evil dragon beast at immediately after that may something strange na nangyari kay Gaia. Intuitively
eventually, nagkaroon itong si Chloe ng idea na kung nagkakaganito itong si Gaia ngayon, there must be something wrong to someone na connected daw dito, which is wala namang iba kung hindi itong si Milim. At kung may mali daw kay Milim, ibig sabihin nun, pati kay Rimuru, may nangyayari na mali din. Kasi itong si Rimuru nga daw ang tumatapat kay Milim. Kaya dito, hindi nagawa nitong si Chloe na manatili na lang dito sa may shelter. Naisense nitong si Chloe na itong si Gaia ngayon sinusubukan na mag-perform ng isang space-time jump while being pulled by the soul band nila nitong si Milim. Kaya ang ginawa nitong si Chloe sumama siya dito kay Gaia nang hindi napapansin ng iba pa niya mga kasama. And just in the nick of time, biglang ang napunta itong hero na si Chloe dito. Napasabi na lang itong si Almesia na as expected daw, the masked hero na sinasabing strongest of all time talagang kakaiba daw compared sa ibang mga heroes. Dito, ini-admire nitong si Almesia ang greatness nitong si Chloe. Sumangayon naman agad itong si Leon Cromwell sa kanya kasi alam naman natin na talagang simpito nitong si Chloe simula pa lang nung una. Tapos sabi pa nitong si Leon, mas malakas daw ng konti itong si Chloe sa kanya. Kaya of course daw, itong the strongest of all time. Nagsalita ng ganon itong si Leon kasi kung matatandaan natin, isa rin itong hero. Isa siyang hero at Demon Lord at the same time. Pero unlike the other Demon Lords, hindi siya nag-undergo ng Harvest Festival. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.